Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tinitingnan natin ang makapangyarihang salita mula kay Rav Shaul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 7, talata 23 at 24. Sinasabi ng teksto, binili kayo sa isang halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Mga kapatid, ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayan kung saan siya tinawag. Sa sinaunang mundo, lalo na sa Korinto, ang konsepto ng isang bondslave ay lubos na nauunawaan. Madalas tinutukoy ni Shaul ang kanyang sarili bilang isang eved lingkod o alipin ng Mesiyas. Hindi ito posisyon ng sapilitang paggawa, kundi isang pagpili, isang pinalaya na kusang nananatili upang paglingkuran ang kanyang amo dahil sa pag-ibig. Kapag sinasabi ng kasulatan kayo ay binili sa isang halaga, tumutukoy ito sa katubusan na ibinayad ni Yeshua. Dahil ibinayad niya ang halagang iyon, ang inyong katapatan ay hindi nakabilang sa mga sistema ng mundong ito. Upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw na pakikipadlakad sa Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan. Maraming tao ang nahihirapan sa kanilang kalagayan, may asawa man, walang asawa o nasa mahirap na trabaho. Ang punto ni Shaul, ang pagiging tuli o hindi tuli, alipin o malaya ay maliit na halaga kumpara sa pagtupad sa mga utos ng Diyos at pagsunod kay Yeshua. Hindi mo kailangang baguhin ang panlabas na kalagayan upang maging banal. Kailangan mong baguhin kung sino ang iyong pinakikinggan. Kung ginugugol mo ang buhay, paluguran ang mga tao o sundin ang relihiyosong checklist, nagiging alipin ka ng mga tao. Sa halip, manatili sa Diyos, lumakad sa tawag na ibinigay niya sa iyo kung nasaan ka man. Nasa palengke o sa bahay, pananagutan mo ang amo na bumili sa iyo. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng lakas ng loob na lumakad sa tunay na kalayaan ngayon. Maging matatag at samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang patuloy nating sinisid ang salita